Hi, good afternoon. Good afternoon. My name is Ian. I'm a master student here at School of Archaeology. And I will be moderating today's talk. So, to start off, maybe we have some announcement from admin or ArcUSOC. Hello, magandang tanghali, Zoom people. Uh, on May 3, there will be it will be announced via email. There will be an orientation on the DOST scholarship for the MS in Archaeology and PhD in Archaeology. So if you are interested to avail of that scholarship, please attend the orientation. Thank you very much. Thank you po. So, ayun, introduce ko lang what is Binalot. Binalot is a weekly talk where we invite different guests from different backgrounds to present their research and projects to the UP community. This helps widen our scope of interest and also engage fruitful discussions with our speaker. So, our speaker for today is Sir John Sherwin Felix. He is the founder of Localpedia. So, he graduated magna cum laude for his degree in communications at the Far Eastern University and was a student activist engaging diverse social issues. John is an advocate for food, heritage, and the biodiversity of the Philippines, which led to his brainchild project, Localpedia. So, what started as a passion with the mission to document and raise awareness about the Philippines' rich food culture led him to a journey across the country where he meticulously records and promotes hundreds of ingredients and culinary treasures of the Philippines, which are endangered and underutilized. This includes artisanal products, heirloom fruits and vegetables, traditional animals and breeds, and various indigenous flora and fauna. Beyond his online platform, Localpedia, he also conducts on-ground exhibits, talks and seminars to rural communities, universities, and local government institutions. So this synergy of his online and on-ground efforts catapulted numerous local ingredients like asinto buok, ati buok, and the local Philippine cinnamon to the spotlight. This project became a catalyst for supporting local cottage industries, farmers, fisher folks, and artisans, making his commitment to preserving and promoting the diverse culinary tapestry of the Philippines. So, our guest speaker for today, Mr. John Sherwin Felix. Thank you. Okay. Actually, nagugutom na ako. Mas magugutom pa tayo ngayong tanghali. Chillan tayo. Thank you. Ako po pala si John Sherwin Felix ulit. So, yung topic very timely ang topic ngayong tanghali because it's actually Filipino Food Month. And the theme of Filipino Food Month is kabataan. So I started documenting, I think 23 years old ako, or 22, and now I'm 27. I'm still in the bracket of the young people. Sabi nila, bakit daw mahilig ako sa ganito? Mostly mga hindi naman mahilig yung mga bata. Well, mamaya na yung story. So, konting exercise tayo. Hala, magtatanong ako ha. Sige, Mr. Moderator. On the top row, familiar ka dito sa prutas na nandito? Sa kanan, tama, kanan. Mansanas. Mansanas. Anong variety ng mansanas? Fuji, galing. Fuji. Galing. Saan palengke? Kamusta naman dito sa kanan? Sino makapagsabi ko anong, Ma'am Michelle, baka alam mo na yan, huwag na So, ano po yung nasa kanan? Po. Hindi po. Yun nandito. Sige. Okay, mukhang kamote. Hindi din duhat. Pili, hindi. Hindi din lumboy. Hindi din pili. Okay, mamaya na lang. Sa baba naman, exercise ulit. Paborito nyo yan, lagi nyo nakikita yan. Sa mga samgyup. Samgyup, nako, mas mahilig tayo mag-samgyup ngayon. Chinese special, basta yan. Sa kanan naman, ano naman ang gulay na ito? Indigenous vegetable po siya. Wala din. Sino Bicol? Ha po? Hindi din po. Yes po. Sige, ma'am. Masasagot mo yan. Yes. Nice.
Ano tayo, may isa po tayong score from the Ma'am Michelle. UP community. So, yung unang fruit po is the kalumpit from the genus Terminalia. It's actually a native fruit. And the second, kung saan po nanggaling yung pangalan ng Kalumpit, Bulacan. So napakatayog po to na puno. Meron po dito sa Diliman, pag naglalakad-lakad po ako, nakikita ko po siya. Flowering po ngayon, baka may fruiting na din. And then sa bottom part is an indigenous vegetable called lubi-lubi, or also known as Ficus pseudopalma. Or in English, false palm, indigenous po na gulay na kinakain with coconut milk. Dalawa lang po yan sa napakarami nating pagkain sa Pilipinas. Most of the time, hindi po kilala. Kahit matanda, kahit bata, siguro mag-present ako ng 100 ingredients or food items, 5 lang ang kilala o wala pa isang dosena. Ganon po yung estado natin ng kaalaman sa sariling atin na pagkain. Thus, it reflects our awareness on our own food heritage and food biodiversity. I just want to share a quote by Dr. Leonardo Elco. You cannot effectively protect what you do not care for, and you cannot care for what you do not know nor understand. Totoo po yan. Kapag hindi natin alam, hindi po natin is a gap in conservation. The mere fact na di natin kilala o kahit yung itsura ng isang gulay o prutas o sangkap, malalagpasan natin sa palengke, hindi natin mano-notice, and from that, hindi natin ma-utilize, hindi natin alam kung paano i-develop, and so on. So, si Dr. Leonardo po, idol ko po yan. Siya po isa sa foremost authority sa ethnobotany sa Pilipinas at nakakalungkot na pinatay ng mga militar noong 2010. So, halaman yung kanyang for sure nire-refer doon. Pero yun po ay ma-apply sa lahat, sa ating kultura, sa ating sariling pagkain. Alam mo, for some reason, sa Pilipinas, we are one of the 17 mega-diverse countries in the world. Isa po tayo doon, napakadaming bansa po, no? Pero, for some reason, we are so disconnected with our surrounding. Ilan bang kaya natin pangalan ng native trees? Or ilan kaya natin pangalan ng hayop? Di ba? Actually, part pa tayo ng Center of the Marine Biodiversity sa buong mundo. So hindi lang tayo mega diverse pagdating sa halaman, flora, fauna, funga, pati sa marine life, meron po tayong yan. Paulit-ulit ko po siya sabi, hindi mahirap ang Pilipinas. Akala lang na we are actually designed or planned to be ignorant with our surrounding, maybe because of our education system. So, ang dami nating habitat, biomes, ecosystem, at marami yon species na binigay sa atin. Pero most of them are overlooked, unrecognized, at marami pa sa kanila faces extinction. Okay. Short intro lang. So, ako po yung founder ng Locapedia. It's a combination of local and encyclopedia. Mahilig po kasi ako magbasa ng bata ko. And it is actually started from my hometown, San Jose Occidental, Mindoro. Mahilig po kasi ako kumain eh. Lumaki po ako in a household na traditional way yung aming pagluluto. And then, nung nag-start ako magluto for myself, nagre-research ako, napaka-konti po ng reference about sa ating, kung ano yung sangkap, most of the time, dishes. Kumbaga wala yung more on the details, kung ano ba yung bumubuo dito. Even the mere na picture, wala po. Kaya yun yung naging idea ko lang. Actually, it's a personal project na in a way sumikat na. Kasi, yung concept niya lang naman ito is to record, to photographic evidences, and to record lahat ng culture na nakapalibot dito, kung paano lutuin, saan niluluto, kailan ang season. Ganun siya yun lang yung concept niya. I remember these are the 3 first Philippine ingredients na dinocument ko sa Mindoro. And nag-start ako makapagkwentuhan sa mga vendors, mangingisda, magsasaka, sa mga matatanda, at ibig sabihin familiar po kayo sa bagbagkong. Sino po familiar? Isa lang po. Nako. So, ilan lang po yan sa gulay na native sa Pilipinas. So, from Ilocos region, meron sa Mindoro, meron din sa Palawan.
Actually, it's widely distributed throughout the Philippines, pero yung mas kilala siya sa Ilocos region. This is panawil. Ito pa pala, by the way, a short process lang in documenting. Pag nagdo-document po ako ng ingredients, dapat kailangan ko siya makita sa wild or kung saan man siya tinatanim, kung either nasa garden. Kailangan ko siya makita sa palengke kasi iba na naman ang info doon kung magkano siya, kung may market presence ba siya. Kailangan ko siya makita hanggang kusina. So imagine mo, I already documented hundreds of ingredients. Full-time po yan. Nag-resign po ako sa work ko sa PR para lang ma-document sila. So tinitrace po yan from kung saan siya kinukultivate or wild na-harvest hanggang sa kusina. Iba-iba po kasi ang data na binibigay niya. So ito po, panawil, endemic na species ng from the ginger family. Ginugulay po ito sa Quirino, Ilocos Sur. Going around the Philippines, I realized that yung sobrang yaman natin, but our biodiversity and food heritage is unexplored and underutilized. Pero I realized for the people or for the masses to understand the importance of our food, our environment to be exact, or culture, pwede natin pag-usapan through pagkain. Kasi food is the intersection of people and nature. Ito yung expression niya or manifestation ng ating relasyon sa ating kapaligiran. So ito, super basic lang po ito na discussion, basic pero marami pong nagkakamali. Ito yung foundation ko para pag dapat kasi alam natin kung saan nanggagaling yung pagkain, what's the science behind the food. Most of our food, mula po sa mga may buhay, flora, funga, even bacteria, may kinakain po tayo. So dapat alam natin kung ano ba yung ating mga pagkain. Ano lang, trivia lang muna bago magsimula. In the Filipino folk song, Bahay Kubo, 18 crops were mentioned, none of which are native to the archipelago. Aware po ba tayo doon sa trivia na yon? This is the sources. Baka sabihin nyo, nagjo-joke lang ako ha. So, ni isa po wala pong native. Is either naturalized, pag sinabi, mamaya ma-explain ko kung paano ano yung naturalized or cultivated na naturalized. So, ang point ko lang naman dito, hindi naman wag natin kainin o wag natin i-propagate, pero it reflects na ito yung lagi natin nakikita sa palengke. And then kung ano pa yung native, most of the time sila yung marginalized or hindi masyadong nakakain. So this is from COS Digital Flora of the Philippines ni Leonardo Co. You can also verify this sa Plants of the World online. You can search for the scientific name of each vegetable. So pag sinabi po kasing native, alam ko alam na namin yan eh. Pero trust me, even sa mga professionals nakikita ko na switch nila yung terms, nagkakamali sila, they think itong artist native. Actually, hindi po siya native. And so on. So pag sinabi nating native, lahat po to mga kinakain na makikita nyo dito sa presentation. Ito po yung indigenous. Ibig sabihin, simula noon pang nabuo ang Pilipinas, nandito na sila. So they are very important because they have a very important role to the environment sa kanyang ecosystem. Meron na siyang sariling niche ba? So ito, sa taas, Chinese malunggay. Pero native po siya sa Pilipinas. Binahian po ang kanyang local name, Moronggito. Tinatawag din siyang malunggay de Hapon or Japanese malunggay. Pero again, native po siya. The middle one is the sugod-sugod or parog-parog, gak. Native din sa Pilipinas, isa sa may pinakamataas na vitamin A sa lahat ng gulay. Gulay po ito, and the last one is bago. So sobrang natin native na vegetable. Ito yung isa sa point ko kung bakit kailangan po natin pangahalagaan o tuloy-tuloy yung ating attention sa mga native na species. For example, this is alupidan, isang species ng vine na ginagamit pampaasim for chicken porvida. Porvida means for life. Sa ano po ito? Antique. So, ito yung konsepto ng native. Itong alupidan, meron po siyang specific role. Siya po ang host plant for the Rafflesia speciosa. So imagine, hindi lang po siya may culinary significance, meron din siyang role sa environment. Ganun po ang mga native species.
Unlike, for example, for sure, naririnig nyo na lately, mahogany, wala pong masyadong benefit yan for our native flora and even fauna. So ganito po yung konsepto ng native. Native fruits, ilan po ang kilala natin dito? Diba? Grabe, meron tayong, madali na lang, bignay, mabolo. Mabolo is mabuhok. Do you know that we have native raspberries here in the Philippines called sampinit? O madali na lang yan. But do you know we have native figs called tibig? We also have, ito naman, sa gitna sa baba, tawag dyan galo. Kinakain po yan sa Cavite. Lasa po siyang pinaghalong mais at, basta may mais notes siya. Familiar po kayo, mukha siyang maliit na avocado. Gumihan, tawag nila dyan, parang marangbutan daw kasi pinaghalong marang at rambutan. Sa baba is bulala or lagwan. Di ba parang kakaiba yung, kung ano pa yung native na parang, yun pa yung foreign sounding for us. At kung ano yung hindi native, yun pa yung akala nating native. So sobrang dami pa po yan. Ibuli, bumubunga po yan sa Pakil, Paete, Laguna. Pag panahon po ng turumba, yan po kasabay po nito ng fruiting season. Lasa po siyang chestnut. Imagine, meron naman tayong pantapat sa chestnut, pero bakit natin hindi na propagate? Endemic are also native species, but mas limited yung kanyang distribution, mas limited din yung numbers. That's why they're most vulnerable when it comes to at least food groups, di ba? So, please tandaan nyo, hindi po pinagpapalit ang endemic sa native. Hindi lahat po ng native ay endemic. Pero lahat po ng endemic ay native. Kasi minsan, i-interview ako, lalabas sa article, endemic, food. So parang napakaliit lang na food group yon. Sa gitna ay ayungin, ang paborito pong isda ni Jose Rizal, freshwater species, ratan, litoko, at katmon, Dilenia philippinensis. Pampaasim po ito. Pwedeng gawing jam, sinabi ni Ma'am Michelle, and so on. So, and one of the example of endemic species is sinarapan or endemic food is this. The smallest commercially available fish in the world, sinarapan. Kaya tinawag na sinarapan dahil po ba masarap? Hindi. Kasi yung sarap is yung the matter of pag-harvest, paghuli. Tawag po dyan sarap, so sinarapan. Tapos, ayan, pwede siyang gawing ginataan. Niluto po namin sa bao. So, ganyan po siya kaliit. Hindi po siya juvenile, ha? Ganyan na po yung adult form niya. However, ano na po ito? Nasa vulnerable na po ito according IUCN. Introduce, sir. Kapag galing ba sa ibang bansa, hindi na Pilipino. Ako naniniwala ko Pilipino pa rin sila. Tayo nagdi-decide, sabi nga ni Feliz Prudente Santa Maria, wala namang pagkain na ipinilit sa atin eh. Tayo ang tumanggap sa panlasa natin. Tayo ang nag-embrace sa mga food. So, may mga pagkain, tinatawag natin foreign, exotic, or non-native. Yung sa taas, tinatawag pong native kalabasa. Kalabasa, native tomatoes. Pero di po talaga siya native. Hindi po native tong, the usual tomatoes. So, ang tinatawag po dyan, kakamatisan, kinalabasa, kamatis Tagalog, pedada, kamatis Bisaya. Napakadami pong vernacular name. However, sobrang konti na lang po sa merkado kasi talo po ng mga bagong varieties ng tomatoes. Yung mga uniform, magaganda. Ito kasi, iba-iba walang uniformity tapos madaling masira kasi very mataas yung moisture content. Gitna is pariya laut, narong tarong. Mapait, po yan? 3-in-1. Pinaghalong ampalaya, pinaghalong talong, pinaghalong kalabasa. Yung itsura niya. Po? Oo, yes, pang bakbet. And then yung the last one is cacao. Galing pong the Americas. So ang point ko lang dito, sa tatlong yon, dapat po i-emphasize po natin yung native. Pero syempre, wag din natin sila kalimutan kasi they widen our food choices. Essential po yan sa food security. Pero for a country to have a resilient food system, i-emphasize natin yung native and also the endemic. Dapat balance lang. Sa konsepto sa system natin ngayon sa pagkain, mas lamang ito. Itong mga introduce. Ayan, yung mga introduce po na pagkain. Dumating po sila sa Pilipinas via Acapulco Galleon Trade.
sorry. Mula po sa Americas, yan. So, ayan. Ngayon, sinong na-realize yun na, di pala siya native, di ba? Chesa, Aratiles, Atis. Ngayon yun lang, sino po naka-realize lang na ngayon? Kasi ito, di ba, ito pa yung mas common kaysa doon kanina na pinakita ko na native na mga prutas. So isang reason din kung bakit natin alam dapat kung ano yung native endemic introduced. Most of the introduced species, madaling makita yan. Mostly nasa human settlements. Kaya ako sila na-trace, kaya ako sila madaling makita. Most of the native naman, nasa natural habitat nila. O bakit kumukonti? Kasi kumukonti na rin yung, lumiliit na rin yung kanilang habitat, let's say forest, mga forest cover. Sobrang, mas mababa pa sa kalahati ang nawalang gubat sa Pinas. That's one of the reason bakit ang hirap humanap, let's say, ng native fruits. Kasi ito mas madali. So, kung iisipin mo, for example, sibuyas, you won't look for a sibuyas sa gitna ng gubat. Kasi introduce siya eh. Makikita mo yan sa gardens, sa farms, in cultivated lands. So, ganun lang yung, yung idea na yon. So, if you do research, for sure, common sense, hanap ako ng galo na native. Meron yan sa gubat. Yan. This last food group is the artisanal products. So, hindi naman siya native endemic. Ito na yung more complex type of food sa ating pagkain, asin tibuok, artisanal salt, balikutsa, yan yung sa Ilocos region na pwedeng kainin as it is, pwedeng gawing sweetener sa coffee. Even yung mga locals, kinakain po nila with rice. Ito lang siya. May pinindang, sukang Iloco. So most of the artisanal products, dishes, are produced in a small scale, traditional way. So ang lesson dito, itong artisanal ingredients or food items, vulnerable din po sila. Kasi lalo na po, mahirap kakompetensya ang mga mass-produced na pagkain. So example, kakain ka na lang, or even fast food. Diba? Magkakain ka sana sa McDo, tapos ito traditional food. Diba? Anong laban nila? Ayun, mabilisan, mura, uniform, accessible. So talon-talo po, for example, mga ating artisanal vinegar, meron tayong sukang Iloco, sukang Paumbong, sukang Irok, sukang sobrang dami nating vinegar, pero hindi natin kilala natin dato puti. Diba? Ayan. This is one artisanal vinegar, sukang Paumbong po. Explain kung gaano kahirap yung process. Sa umaga, bubugbugin po nila itong stock na to para ma-stimulate yung sap. Uulitin po nila iyan sa hapon. So, ilang araw po nila gagawin bubugbugin nila. So, kung meron ka pong anger issues, tulungan nyo yung mga artisanal vinegar makers, magbugbugin nyo din yung mga nipa. So, ganun siya ginagawa. Para daw, ayon nga sa kanila, para kang ng bata, nag-aalaga. Kasi buong araw mo siya, babalikan mo sa umaga, babalikan mo pa rin sa gabi, sa hapon. Okay. When you go around the Philippines, you will see patterns, you will see the preferences of each ethno-linguistic group, kung ano yung lugar o yung terrain or yung yun yung nag-shape sa kanilang food choices, selection. For example, in Ilocos region, for me, para sa akin, yung Ilocos may pinaka-diverse when it comes to vegetable consumption. Yung choices nila. Nakapunta din naman ako sa ibang mga gubat, let's say Palawan, Antique. Pag pumasok ka sa gubat nila, marami rin silang kinakain kakaibang vegetable or unique. Pero ang pinagkaiba sa Ilocos region, nakakarating sa public markets nila. Hindi lang hanggang doon sa gubat, pero makikita mo mismo sa kanilang mga tahanan. So it's actually, yun yung preference nila. So kaya maraming, di ba may idea tayo na mahilig sa gulay ang mga Ilocano, dinengdeng, inabraw, buridibod, etc. Ayan, meron silang kinakain cactus, kabesa, parang cactus-like plant. Sabong tibalayba, so buhok ng sirena. Ano po yan? Freshwater grass. Meron po yung parang flower niya, yung flower stalk, mahaba, tapos para siyang curly hair, tawag ay gurgurmot. Ang urmot po sa Ilocano ay pubic hair. Yun. So sobrang dami pa. Lahat ng bulaklak, lahat ng even weeds pa nga kinakain ng mga Ilocano. So tabtaba is a species of cyanobacteria. Hindi po siya lumot. Bacteria po ito pero kinakain na visible naman. So makikita siya sa mga ilog,
sa mga rice field, etc. Okay, sorry. Hala, may na-skip. Sorry, nawala. Ayan. Kung sa may powerhouse sa gulay, for me, Palawan isa sa sa powerhouse pagdating sa mga prutas. Look at the diversity of the fruits of Palawan. Kaya imagine mo, ang lesson lang din dito, for example, Palawan, malaki pa rin yung forest cover nila. Kaya nga, the last frontier of the Philippines. Pag malaki ang forest cover mo, kapag healthy, pero actually threatened na rin po yung mga gubat sa Palawan. Pero ang idea, pag mayroon ka pang malaking gubat, makakababa ang mga kakaiba or mga native na fruits. Meron silang pulang durian called dugyan. Ayun, pula po na durian. Ngayon nyo lang nalaman, di ba? Meron po sila, anong lasa? Ano po siya? Hindi po siya matamis. It's actually savory. Kinakain po nila with rice. Meron silang, sino familiar sa marang? Artocarpus. Familiar kayo. Meron po silang kamag-anak ng marang. Tingnan nyo po, anong kulay? Kulay orange yung loob. Para siyang marang na orange. Imagine yung dinala ko po ito sa palengke, hindi kilala ng mga locals. Pero may kilala ng small group lang. Palaw baboy, badak, tsembadak, tabo, isa po sa pinakamasarap na prutas sa Pilipinas. Ako nagsasabi sa inyo, sana makain nyo balang araw. Para siya pinaghalong mangustin at santol. However, endangered na rin po siya sa database ng DENR, Threatened Flora. So marami pa po, sobrang dami. Highlight ko to, bulno, from genus Mangifera, kung saan nakabelong ang common na mangga. Tinatawag din po tong white mango sa English. Yes, puti pong mangga. Tinatawag din pong baluno, bauno, bulno. Tinatawag ditong yung mga local sa Rizal, for them, ito yung hari ng mga fruiting trees. Sobrang tangkad po ito na puno. Meron din po ito sa Tawi-Tawi, Zamboanga, Sulu, Basilan, and other parts of Mindanao. There's a very unique belief that surrounds sa bulno. Pag punta po kayo ng Zamboanga, tanungin niyo po yung locals, totoo po ba na mas gugustuhin niyo pang mahulugan ng durian kaysa sa baluno? Alam po nila yan, may ganyan silang kasabihan. Kapag nahulugan ka daw po kasi, sabi-sabi, matetegi ka, sobrang bigat po kasi nito eh. Kaya sabi, pag durian lang naman, tusok lang, dugo lang yung ulo mo. Di ba? Pag ito, bangag yung ulo. So, yun yung isa sa mga information na kailangan natin kunin, i-capture yung mga worldviews nila, mga beliefs. Minsan hindi kasi nare-record yan eh. Tanungin mo, alam mo, mahigit 20 times kong narinig to sa Zamboanga. Baka siguro may namatay, no? And even sa Palawan, hindi po nila tinatabas po, hindi po sila umakyat sa puno ng bulno. Kasi sabi nila may curse. Pero yung curse na yun, may scientifically back po yun. Kasi yung sap ng Mangifera, di ba yung mga kasoy, yung ibang species ng mangga, nakaka-burn ng skin. Ang galing po ng mga locals, they can even identify, tingnan nyo, mukha lang silang magkapareho, pero sabi ko, sir, ano po ba yan? Isa lang, hindi, dalawang species yan, manti versus usaw. Sabi nila, yung manti daw, hindi po daw straight yung kanyang, itong hairs. Yung usaw, diretso po, patusok. Tapos pag tiningnan mo siya, malabo po kasi, iba din yung pattern niya dito ng skin. So very knowledgeable sila sa details, sa pinakamaliit na details, di ba? Magkamukha siguro sa mga walang may, tulad sa atin na unfamiliar, pero they know their plant species. So, magkaiba din yung lasa. Sobrang sarap. Ito po, lasang lychee. May notes ng lychee. Ito medyo maasim-asim na matamis. Okay. Ayan. Isang public market sa Palawan. Ito po tinatawag na maraitum. Isa siyang species ng Nephilium, sa genus Nephilium, kamag-anak po ng rambutan. Kaya maraitum, obviously, kulay itim. Tinatawag din na duro. Napakatamis po. Diba? Doon ko lang nakita sa Palawan na a fruit stand, walang apple, walang orange, walang grapes.
Pero a true local fruits. Kakaiba po talaga. Ako naiyak-iyak ako doon nung dumating ako sa Palawan. Like, naiyak pero nagalit din. Kasi threatened po yung forest nila eh. Kumbaga mabilis lang po mawala yan. Pasukin lang po ng mining. Ubus po yan lahat. Kaya one of the reason kung bakit natin kailangan i-promote, for example, mga local fruits, kasi para mong pinapakita sa mga locals or sa mga, let's say, mining companies, ito ang laman ng gubat. Mas mahalaga, ang dami nating pwedeng i-utilize, non-timber products, yung mining na yan, hindi natin kailangan. So pwede natin, gaya yung ganun ang ginagawa ng mga ibang activists. Or for example, when you go to Eastern Visayas, ma-realize nyo, ang daming root crop. Familiar po ba kayo dito? Talyan, Palawan, Balinghoy. Pag pumunta ka sa mga lechon stalls nila, kumakain din naman sila ng kanin, pero isa sa mga pamalit nila is mga root crops. Because, when you look at here, Eastern Visayas, kaharap niya po, yung katabi niya po ang Pacific Ocean. Sila yung welcoming committee sa mga bagyo, diba? Kasi mga root crops, mas resilient po ito, diba? But when you go to coastal areas, for example, obviously, abundance of edible marine species. Naku, pasensya na po, manlut or taklobo, illegal po kumain na yan. Pero ang lagi ko sinasabi, wag po natin i-vilify yung mga locals. Kasi part yan ng traditional diet nila. Ang pwede natin gawin, i-empower, i-educate from the bottom, kasi usually, lang ng batas sa taas, tapos ibabagsak lang. Diba? Coconut, crab, tatus. Sobra, kakaiba, ang dami. Different type of seaweeds, different species of sea urchin. So nakikita niyo yung mga patterns ng mga anong klaseng pagkain kada lugar ang meron. However, nakakalungkot, ang yaman ng Pilipinas, pero a lot of our heritage food are at risk. Ito po yung usual ko pong, by the way, bukod sa Localpedia, also the lead mapper for slow food. So that's why we are very keen sa mga ano ba yung mga problems na kinakarap ng certain pagkain. So number one, climate change. Ilang beses ko na po naririnig yan, kahit di ko sabihin, kamusta na po magtanim or ganito. Sir, ang hirap na po, delayed na po yung fruiting season or paiba-iba na yung panahon. Industrial farming practices, number one, monocropping. It doesn't do any good sa food biodiversity. Pag iisa lang ang tanim mo, mas vulnerable yan sa sakit, sa storm, lalo na kung hindi pa native na mga gulay or prutas, introduce, hindi yan resilient. Tumba agad yan, isang bagyo lang. Deforestation, and then we have globalization and homogenization of diet. O di ba? Sino yung logo na yan? McDonald's. Ayaw na man natin sa hindi, sorry, wag niyo man ako kasuhan dito. Pero nakaka-apekto po talaga ang mga fast food, tulad ng, let's say, McDo, sa traditional food natin. Kasi this is, they aim to homogenize our food selection. Accessible pa sila. For example, tawilis. When I document tawilis, the only freshwater sardine species in the world, nung hinuli po nila, makikita mo yung amount ng tawilis, hindi naman ganun karami. That will give you an idea that most of the tawilis in public markets here, for example, in Manila, hindi na tawilis na freshwater. Kumbaga, fake tawilis na. One of the reason, introduced species. Kaya nga, binigay ko yung konsepto ng introduce. Kasi na-outcompete sila ng itong mga native species na tawilis. Ito po, native po yan. Ganito karami ang mga hindi native na nakapasok sa lawa ng Taal. May goldfish, may tilapia. Tilapia is not native to the Philippines. So imagine mo, kakompetensya yan ng tawilis. Bukod pa doon yung pollution, and then mga factors na wala na tayong control tulad ng pag umaalboruto yung Bulkang Taal. So kaya endangered na po yung tawilis. Climate change, budbod, bibilisan ko na lang, is a very traditional way of salt making in Antique and Iloilo. Sobrang lakas na daw po yung bagyo, sinira yung mga kanilang mga kagamitan. Pangalawa, kinakain na po ng dagat ang kanilang paggawaan. Kasi yung budbod asin sa sa shoreline po sila gumagawa. Tumataas na po yung tubig, yung dagat, tapos nagkakaroon pa ng soil erosion. So imagine nyo,
Ang hirap na ngang gumawa ng asin, kakompetensya pa ng mga 90% by the way, of more than 90% of salt here in the Philippines imported po. We are an archipelago, pero hindi tayo independent when it comes to salt. Salt pa lang yun. How much yung ibang product? Dito ko narinig, habang nagdo-document ako, sabi nung isang gumagawa ng salt, ayaw ko na pong ipamana sa aking mga anak ang paggawa ng budbud. Nakakalungkot. Puro matatanda na po yung gumagawa ng asin dito. Imagine mo, a unique type of salt. Mabuti na lang yung asin tibuok kahit paano nakasurvive. Meron ng konting interest. Pero yung ibang asin, wala na. Tultul ng Gimaras, hirap na silang gumawa. Tumatabang na po ang tubig alat. Before, from 20 to 25 liters of salt or brine. Ngayon, aabutin sila ng 40 liters of tubig alat para lang makagawa ng isang slab ng tultul. Ano po yan? Epekto rin po yan ng climate change. Natutunaw yung mga yelo sa ibang parte ng mundo or yung mga inland waters, dito mga fresh waters sa natin, natutuyo, binabagsak sa dagat. Matabang ang tubig alat. Ganon din po yan sa kahit sa mga asintibuok na nasabi nila rin nila yan. And then yung pabago-bago ng panahon, before, hirap na hirap, madali lang. Expected mo na kung kailan mag-aaraw, kailan uulan. Ngayon, hindi na, paiba-iba. Kapag nabasa yung kanilang mga pinapatuyong driftwood, kasi yun po yung ginagamit sa paggawa ng mga ganitong salt, uulitin po ulit nila yon kasi tumabang nabasa ng tubig tabang. Sapal, an artisanal dish, sabi ng mga locals, isa sa pinakamalinis na pagkain. Kasi, pag gumagawa ka, bawal ka daw umutot, bawal ka makipag-usap. Dapat dapat tahimik ka lang. Pag gumagawa ka, dapat nakasarado ang iyong pintuan. Sabi pa nga, dapat daw, bawal daw may regle. Diba? Lahat yan, nirecord ko yun, yung mga bawal. Sobrang daming bawal. Yung kalan na dapat na pinaglutuan mo, dapat yun dun lang. Dapat bawal yung ibang ulam na paglutuan. Dapat yung pagbayo mo, nililinisan niya ng dahon ng bayabas or tanglad. Sobrang daming rules and regulations. To the point na si nanay, dalawa na lang silang gumagawa. Ang hirap po kasi. Tapos, mahirap na nga, magkano ibebenta sa palengke? 20 pesos. Tapos, sinong bibili? Puro matatanda, hindi naman lahat kumakain. Mga bata, iba na ang kanilang gusto. So, ganun po yung landscape ng ating mga artisanal products. So, nasa last part na lang ako. So, I just want you to realize that Philippine cuisine is as diverse as our island. Sana naman, wag na tayong sinigang mix. Imagine nyo, pampaasim pa lang, we have diverse set of soaring agent. Hindi ko na iisa-isahin, pero sobrang unique. And because we have diverse type of soaring agent, we were able to create different type of dish. Inalibangbang na pata ng baboy na may kagyos. Familiar po yan sa alibangbang? Alibangbang is sa pag tinranslate mo siya, butterfly. Ayan, sarap. Yeah, hindi siya. Yes. May sayang hindi ko siya maisa-isa. May mga technique pa yun para malaman ko kung ano yung native na alibangbang Sinaing na tulingan na may kamyas. Imagine nyo, hindi lang po soaring agent. Sabi nila wala daw tayong herbs and spices sa Pilipinas. Ano yan? Sobrang dami po. Hindi lang natin napapansin. We have dungon. We have even luyang pula. Tabon-tabon, ginagamit po sa kinilaw ng Northern Mindanao. Dungon, ginagamit sa kinilaw ng Negros Oriental. Lemoncillo. Few slides na lang. At, the diversity is in the details. For example, the lechon of Cebu is different because meron silang pasotes, an herb na galing sa Mexico. Kakaiba po, medyo may pagkalasang gulong. That makes their lechon unique. When you go up north, iba naman yung lechon nila. They have karimbuaya. Diba? A type of cactus, parang cactus-like plant, na nilalagay din sa lechon, pampatanggal daw ng umay, may konting asim, etc. And even luyang dilaw, see, this is the food of Maranao. Dilaw na dilaw ang pagkain nila. Pero yung differences, for example, in Eastern Visayas, dito sa Palo Leyte, ano napapansin nyo? Wala yung rhizome, napakaliit. Mas malaki yung dahon. Kasi yung dahon po yung ginagamit nila ng luyang dilaw. Kasi they
prefer milder taste. So sinabi, ano po yan, research din po yan ni Ed Alegre na yung kusin daw ng Samarnon at Letenon are mildness. They don't like sobrang extreme. Konti na lang po ito, mga +3. So, here, ano po, alam niyo, ano po to? Laurel. This is actually leaves of Philippine cinnamon. Imagine mo, yung diversity natin, nasa tabi-tabi lang, di napapansin. Hindi po to laurel. This is the actual leaves of cinnamon. When you go to, let's say, Cebu, Bolhoon, nag-harvest po sila ng wild cinnamon species, most of the time, Cinnamomum burmani or Cinnamomum mindanense. Pwede nyo amuyin mamaya. Imagine nyo, we have around 29 species of cinnamon here in the Philippines, and most of the Filipinos are unaware that we have this wealth. Recorded po yan ni Antonio Pigafetta. Noong sa Pilipinas, nakadiscover sila ng cinnamon, tawag ng mga locals, kawimana. Kinuhaan po nila libo-libong kilo ng cinnamon ang pinadala sa Espanya. Recorded po yan sa history. You can check that online. And even the diversity, kahit isang pangalan, Puso of Cebu and other Visayan provinces and Mindanao. But this is also the Puso of Capiz. Nung pinost ko to online, madaming nagalit na Cebuano kasi kala nila, oh, hindi yan puso namin. Hindi yan, ano yan, fake puso. I just want to share, marami pong variation ng kada pagkain sa Pilipinas. So, shared heritage po yan. Kaya nga, promote lang ng promote kasi doon natin makikita yung diversity sa food. Ito po yung puso. At bakit po siya naiiba? Meron pong nipa, tuba ng nipa. Yung ng sample or ng other parts of Visayas, kanin na kasama ng ulam. Yung puso nila, kakanin na matamis. Dessert. Imagine. So sobrang diverse po ng pagkain natin. But we're losing so many Filipino flavors, Filipino food. Uulitin ko po, hindi po mahirap ang Pilipinas, mayaman po tayo. Yun lang po, maraming salamat. Thank you very much, Sir John. Isa lang ang natutunan ko ngayon sa talk na to. Sige po, Ma'am Grace. Sige po. Hello, maraming salamat. Nakakatuwa yung presentation mo. Marami akong natutunan. Gusto ko lang malaman, do you work closely with LGUs? Kasi ang understanding ko, marami dito hindi na umaabot sa palengke sa probinsya, no? And then, hindi na rin sila umaabot ng Manila. Pero kung magtrabaho o mag-collaborate with LGUs para gamitin itong mga ingredients, i-promote itong mga ingredients, so mas makakatulong ito sa nutrition, yung economy rin. Yes. Nutrition at yung pangangalaga ng environment. Sana magkaroon ng ganung programa. Yes, Salamat. Thank you. Totoo po yan. Kasi lalo na ngayon, alam niyo po, nasa stage pa lang tayo ng pag-create ng awareness. Tapos ibang stage na naman yung mag-build tayo ng, let's say, supply, yung chain of supply. Sobrang dami pang trabaho na pwedeng gawin sa mga pagkain natin. So many work na need natin gawin. Any questions? Questions po? Napakasarap po ng pananghalian ko ngayon with your talk. Thank you. Kasi yun ngang indigenous food that heals and nourishes, napakahalaga. Dahil nga sa taas ng malnutrition, dahil nga sa ultra-processed foods. Yes. So yun ang medyo hadlang sa pag-unlad ng biodiversity food natin. Ang tanong ko po, kasi ang dami yung na-interview, di ba? Matatanda na, sila yung keepers ng Yes. tradition. Ay na-video nyo rin yung interview. Kasi yung kabataan ngayon ay mahilig na sa TikTok style na hindi na nga nagbabasa ng libro, di ba? Kundi gusto na lang nila visual. Yes. Kaya ang tanong ko, ay may plano ba kayo o na i-document nyo in video yung mga interviews nyo? Yes po. Yung start ko yung project, puro photographs po kasi dahil wala akong budget. At saka, nung time kasi nang nag-research ako, sobrang hirap po na may video, tapos mag-isa ka lang, tapos may kasabay ka pang ano. So, pinili ko na picture kasi para makapag-record ako ng maayos, makapag-usap pa kami ng maayos without alam mo yun, sagabal ng video. Pero ngayon,
medyo mas chillax na ako ngayon. Kaya ko na po ang video. May ano na ako, yun na po yung plano ng project na magkaroon na ng in video form para ma-record siya na visual with audio, tapos makikita nyo sila in motion. Pero kaya ko inuna yung photos pala by the way kasi bala ko po magkaroon ng libro na makompile siya. Yes, ma'am. Sige po. Ako ulit. Ay, pwede po. Kasi nakita ko dun sa ibang photos, pwede rin po lagyan kung saan sila sa Pilipinas Yes. makikita. At kung ano po yung local name. Kasi baka sa ibang probinsya, may ganun din, pero iba yung local name. Yes. And then, pwede niyo po bang samahan ng recipes? Ah, sige, sige. Para alam namin kung paano lulutuin. Sige. Para mas masaya siya. Salamat. Yes po, sure, sige po. Sige po. Pero pag tumingin po kayo sa page po, kasi ito ano pa medyo kinompress ko, sobrang compress ko to na na presentation. Pero most of the time, nakasama pa yung vernacular names, saan silang province. Pero ang wala lang kung ano siyang pagkain pwedeng paggamitan. Pero wala yung exact recipes kasi di ako mamaya sabi, ay hindi naman masarap yung recipe mo. Yun lang naman. Pero sige po. Yun nga iniisip ko sa libro na kada ingredient may isang recipe at least para mas mag-grasp pa nila ng maayos. Yun po. Any more question po? Oh. Para siguro po, kasi magmi-Mindanao po ako this year, siguro mga isang buwan or more. Mas malinaw siguro pag natapos ko po yung Mindanao. Kasi yun na lang po yung di ko masyadong napupuntahan. Pero siguro po mga 2 years pa. 2 years minimum. Sobrang dami. Ako po nagsasabi sa inyo, ito po, ganito lang po siya karami. Ito pa lang po yan. Yung na document ko, marami pa po. Yung hindi ko pa na-document, sobrang dami pa po na species na narinig ko lang. Tapos nire-record ko po yan eh. Sobrang dami pa po talagang hindi natin alam na pagkain. Paano po yung process nyo sa pag-prepare, pagpunta sa lugar? Kunyari, syempre alam natin na usually may list ka na ng possible, yes. no? Pero alam ko namang open ka rin sa possible na hindi mo pa narinig. Paano yung process of discovery mo? Yes. At least most of the time, pag pupunta po ako sa isang province, at least meron akong target na isa o dalawang pagkain. Ano po yan, gumagawa po ako ng seasonal calendar kasi most of the food are organized po yan, behind the scene, very organized po yan. Lahat po na-record ko lahat ng season. So pupuntahan ko siya, dapat po itutugma ko yung season, tapos kung saan po yung locality. Pag pumunta ko doon, mataas ang chance na makikita ko sila. Pero most of the time, pag pumunta po ako, yung dapat hanapin ko, mas marami pa palang hindi ko alam. Kasi yun yung reality ng ating food heritage. Ang daming unrecorded, ang daming hindi nasusulat. Most of the time, oral lang. Yun po yung the way paano tayo mag-ano ng impormasyon eh. Kailangan mo talaga pumunta sa locality. Pag nandun na ako, yun, nire-record ko na, paulit-ulit ko pong tatanungin sa different locals para at least alam natin, binabangga ko siya. Minsan magbabasa pa ako prior to that para alam ko na at least valid yung information na maririnig ko sa kanya. And then you observe, and then yun, the rest is history. Sulat, photograph. Most of the time, 50-50 yan eh. May mga LGUs na masipag, na very helpful, pero meron din po talaga na parang unresponsive. Kaya minsan, solo na lang. Pero, laking tulong po yung mga locals talaga. Pakikisama lang talaga. At sila na po yung tutulong sa'yo kahit wala pang help yung government. Yun. Ako sir, since interest ko rin yung medical anthropology, na-explore niya rin po yung medicinal use ng mga native natin na product. Alam mo, pag nagdo-document ako, ang dami nilang kinakwentong medicinal properties. Pero hindi ko na lang, pasensya na hindi ko masyadong ina-absorb. Alam niyo bakit? Overwhelmed ako, tapos pangalawa, natatakot ako i-post online kasi baka ma-viral piracy. So isa yun sa kinakabahan ako. Pagkain, hindi naman masyadong ganun eh. Pero alam niyo, ang daming nakwento sa aking mga medicinal benefits. Sobrang dami po. So yun. Yung iba natatandaan ko, pero the rest, pasensya na talaga, huwag niyo kaway, kasi sobrang sa pagkain pala, overwhelmed na ako eh. Yeah. Kaya sana may gumawa ng gano'n, na Pinoy dapat, tapos dapat, strong. Kasi ang dami kong nakikitang mga foreigner na pumapasok sa mga gubat, na biglang magme-message sa akin, tapos pag in-stock mo, mga links sila sa mga bigger companies, parang dubious yung kanilang mga motives. Sobrang lala po yung biopiracy na yan. Yun pa nga isang topic na hindi na pag-uusapan eh. Sana mapag-usapan siya, hindi ko naman expertise.
naisip ko lang, sa mga universities na kunyari yung na may forestry subject or sa food technology, meron kaya silang data nito? Or meron kaya silang mga, di ba sa IRI, meron silang mga rice Yes, bank? Oo, meron kaya yung mga seeds nito doon, ewan ko kung saan man. Naisip ko UPLB eh. Oo. Share ko lang kasi medyo related dun sa comment niya, tanong niya. Kakaano ko lang kasi kakapunta ko lang sa isang small town sa Leyte, Carigara. Aliw na aliw ako doon, hometown ng father ko. Aliw na aliw ako kasi ang daming pagkain doon na doon ko lang, sa kanila ko lang narinig. At sinasabi pa nila, hindi pa yan Leyte-wide ha. Small town ano pa lang yan ha. So nag-project nga kami na pumunta ako actually, kaya lang inabot ako malakas na ulan. Hindi kami nakapag-barrio hopping. Pero example, yung pangbalot ng suman, kasi ang daming klaseng Hagik-hik. suman sa Leyte. Hagik-hik. Hagik-hik. Nagsi-senior moment ako, hindi ko maalala kanina ko pa iniisip kung ano yon. Ang difference ng suman latek doon sa Carigara, Leyte, doon sa suman latek sa ibang lugar, ang pinapambalot nila, hagik-hik, ginger family. Salamat ha, hindi ko maalala kung ano yung ano na yun eh. Tapos meron din yung bago, nakita ko dyan, Yes bago. Sabi, iba to talaga, iba-iba. Talagang nag-insist ako na makita ko yon. Nakita ko sa palengke. Kasi natikman ko. Ang sarap, kakaiba. Masarap po. Hindi ko pa nalasahan yun sa, libot ako eh. Marami na ako napuntahan. Pero doon ko lang talaga natikman yon. Pero ito ang good news. Lahat ng nadidiscover ko doon, tinitignan ko sa internet, nandoon. Nasa internet. Mayaman din na source. Yes. Yung mga ganon, sino kayo gumagawa nun? Ikaw ba isa doon? Po. Pero ang dami na ring entries sa internet doon sa mga nadidiscover ko ng mga bago. Mga ilan lang pa lang naman yon kasi babalik at babalik pa ako eh. So yon. Tapos i-share ko lang ang isang dish nila na parang kapareho ng pinakbet or dinengdeng. Ang tawag nila kalandrakas. Alam mo yon? Hindi pa po. Kalandrakas. Ang laki din mo. Yes. Tuwa ako sa word na kalandrakas eh. Ganda pakinggan. Pero hindi rin talaga native yon eh. Kasi ni-research ko. Hindi siya native. Pero yun yung kanilang tawag sa gulay nila. Ang ibig sabihin ng kalandrakas, mekus. Ganon din yon. Pero ano siya, very similar sa pinakbet, dinengdeng, laswa. Pare-pareho sila, iba-iba lang pangalan. Okay, Thank you yun na po. muna. Marami pang pagkwekwentuhan, madaming kwento dyan. Thank you po. Salamat. Ma'am Michelle? Ay, sir, pero yung may mental notes po kayo sa medicinal uses po ng ibang. Meron naman. Kasi baka pwede pong i-coordinate sa Philippine Institute for Traditional and Alternative Health Center na connected po sa Department of Health kasi nagdo-document nga sila din ng mga, obscure na native or endemic species natin na pwede pala magamit din sa mga gamot-gamot po. Kasi sayang din po yung Sige knowledge. po. Pero magandang na hindi nyo nga sinabi sa mga foreigners na yun. Yeah. Kasi, masalimuot na issue yan eh. Kasi pati, they're facing issues yung mga ethics din in terms of natural products discovery. Ayun nga, na marami na kasing in the past na nagpa-parachute lang yung mga foreign multinationals, may mga scientists sila, tapos kukuha lang ng mga ganun-ganun. Totoo po. Mag-extract lang ng kung ano, tapos de-develop lang gamot, tapos i-export sa atin, na which yung raw material pala, galing pala sa atin din. So, Actually, to piggyback on that, kasi tayo sa Department of Health, required i-promote yung local herbs natin for medicinal use. Like yung mga usual natin, sambong, lagunti, we have those, mga ganon. Those data, as in luma na yon. So at least siguro, mas makakatulong if we have additional more na para malaman ng population na, pwede pala ito gamitin kung may ubo ako or ano. Pero ayun nga, may biopiracy na ano. Pero nasa batas natin na especially for medical professionals to promote and teach the use of local medicinal herbs. So ayun. Sana sa mga students dito may mag-document. Yes, ma'am? A bit of info lang. You mentioned about mga herbal medicines. Yes po. Si Doc Jimmy Tan, former
DOH, right? Secretary, naglabas na ng libro. Philippine Medicinal Plants, Herbs, and Fruits. May kasamang recipes. Kaya get a copy, ang galing din niya kasi may scientific, may common, tapos may recipes pa. So, yun, malaking tulong yun. Lalo na dun nga sa gustong i-promote, i-advocate yung reference material siya. Thanks. Thank you po. Thank you po sa po. information. Oh, daming pera. Kita ko, di joke lang. Or may gumagawa din kasi ng, they innovate products out of those native or yung mga indigenous foods. Like, merong isang group of students sa technological repertoire. They presented a paper sa Kain Conference where they formulated the seltzer out of sand. Wow. Yun yung seltzer yung pinakala natin sa gym or pag nag-iinom. Pero kung ginayos ko, ano yun? Yung seltzer isa, yung mga slugs, di ba? Yung tawag yung hinahalo, yung minimix mo sa hard liquor. Soda water. O, pag nag-carbonated. Hindi siya chaser. O yun. Yung usual na hinahalo sa gym. Okay. Ayun. May questions pa po or comments or additional info from the group? So, kayo sir, baka may final ano po kayo? Sige. Ito pala may mic. Yun lang. Thank you ulit. Sobrang dami pa talaga. For example, an ingredient, I can talk about 10 minutes sa isang piraso lang na ingredient. Pero super compressed. Pero sana may natutunan kayo. And hopefully, na-inspire kayo. At kung gusto nyo lang, kasi tanghalian, nag-shoot po kami kasi nakarang araw. Nagdala ko ng mga ibang ingredients. Kung hindi pa kayo nakatikim ng kalumpit, pwede po kayong tumikim. Pambihira lang po itong ganitong prutas. Kaya inisip ko, baka gusto nilang matikman. At least mga try man lang nila. Mukbang. So kuha po kayo ng malinis ng kutsara kung gusto niya ng tikman. Tapos meron din akong dulceng kundol na may lemonsitong Castilla. Di nyo for sure. For sure, di nyo pa rin natikman yan. Tapos meron akong palapa. At for sure, natikman nyo na to. Gawa sa sakurab o si Bujing. So, ingat kayo, maanghang to. So, pwede nyo tikman. And then, meron tayo, try nyo lang, ito mga edible to, paho na maliit na mangga. So, yun lang, thank you. To end this discussion, Mukbang po tayo. no, you can try lang. Sige, pwede na po. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you. Opo, sige po. Kasi sa Arugaan. Ayun, announce ko lang po, for the next binalot is this coming Friday. Kasi May 1 po Dapat po next talaga, Wednesday. native po talaga. So, ma-advance po yung binalot natin this coming Friday. Noon time pa rin. Thank you.